how to compute the electricity bill. So, first, kailangan mag-input ng kilowatt hour na kino-consume. Then, if yung kino-consume niya is less than equal 100, then mag-a-add lang ito ng 5 pesos per kilowatt hour. Else, mag-a-add ito ng 8 pesos per kilowatt hour. Then, kailangan natin lagyan yung both ng 50 pesos for service charge. Then, mag-print dapat yung total bill nito. So, try natin siya sa coding. So, first, para magawa natin siya, maglalagay tayo ng kilowatt per hour na variable is equals to int, syempre, kasi integer. Then, kilowatt, ayoko nyan. Gusto ko ng input. Kilowatt per hour. Next, if yung kilowatt per hour daw ay less than equals to 100, then yung price niya, maglalagay tayo ng temporary holder niya. Price niya is, first muna natin kukumputin yung kilowatt per hour times 5 plus 50 sa service charge. 5 if less than and equal 100 daw. Next, ipiprint niya ito. Gagamitin natin yung f-string. Total bill, price na naka-float. Kasi price siya eh. Else, if hindi daw 100 less than, magpiprint ito ng 8 pesos. So, same process, kilowatt per hour times 8 plus yung service charge na 50 pesos. Then, print f-string, total bill, curly bracket, price, double colon, 0.2f, close bracket, then, try natin siyang i-run. Oops, sumasobra ka na. So, input natin, input 100 kilowatt per hour. So, ang bill natin is 550 pesos.